Naisip mo na ba kung bakit? Kahit gaano ka kasipag, kahit gaano karami ang dasal mo, o kahit gaano kalaki ang mga sakripisyong ginagawa mo, tila dumudulas pa rin ang pera sa iyong mga kamay? Bakit tila laging bumabalik ang utang at ang mga biyaya ay laging isang hakbang na lang, ngunit hindi pa rin dumarating? Paano kung ang problema ay hindi ang iyong pagsisikap, kundi ang iyong enerhiya? Ayon sa sinaunang karunungan ng mga Buddhist, sinasabi, ang landas na tinatahak mo ang siyang humuhubog sa buhay na iyong nabubuhay. At kung minsan, para mabago ang landas na yon, kailangan mo lang palitan ng isang maliit na bagay. Isang bagay na kasimple ng kung ano ang inilalagay mo sa loob ng iyong sapatos. Oo, maaaring ang simula ng iyong tagumpay ay nasa ilalim lang pala ng iyong mga paa. Sa mga tahanang Pilipino, karaniwan nating sinisindihan ng kandila, isinasabit ang rosaryo, at ibinubulong ang mga panalangin sa katahimikan. Lahat ng ito'y ginagawa sa pag-asang makalaya mula sa utang, malas, at sa kakaibang bigat na tila hindi kayang solusyonan ng pera kailanman. Pero paano kung ang tunay mong kalayaan mula sa mga hindi nakikitang tanikala ay hindi nasusukat sa lakas ng iyong panalangin, kundi sa tahimik na pag-shift ng iyong enerhiya? Sa video na ito, matutuklasan mo ang isang sagradong gawi mula sa karunungan ng mga Buddhist. Gamit lamang ang isang simpleng bagay na ilalagay sa loob ng iyong sapatos upang baguhin ang direksyon ng iyong pananalapi, alisin ang mga harang, at muling i-align ang iyong buhay tungo sa kapayapaan at kasaganahan. Hindi ito pamahiin. Hindi rin ito tungkol sa mahika o mga anting-anting. Ito ay tungkol sa enerhiya, intensyon, at ang lakas ng tahimik na paghakbang. Dahil minsan, hindi mo kailangan ng milagro. Kailangan mo lang gawin ang susunod na hakbang na may layunin, pananampalataya, at isang bagay na banal sa ilalim ng iyong mga paa. Ang hindi nakikitang bigat na ating dala sa Pilipinas, tinuturo sa atin na maging matatag, na magtiis, na ngumiti kahit walang laman ng bulsa, tumawa kahit tambak ang bayarin, at magsabing, okay lang, kahit pagod na ang kaluluwa sa kakasurvive. Pero ang hindi masyadong pinag-uusapan ay ang hindi nakikitang bigat na pasan natin. Hindi mo ito nakikita, hindi mo rin ito mahahawakan, pero ramdam mo sa bigat ng umaga, sa paninigas ng balikat ng walang dahilan, sa tahimik na takot na baka wala na talagang magbabago. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa enerhiya. Dahil bawat hirap na pinagdaanan mo, utang na hindi nabayaran, negosyong bumagsak, pangakong napako, pagkabigong paulit-ulit, hindi lang basta nawawala. Dumikit na sila. Sumasama sila sa bawat yapak mo, sa bawat iniisip mo, sa bawat galaw mo sa araw-araw. At bago mo pa man mapansin, dala-dala mo na ang malas na parang backpack na hindi nakikita. Naglalakad ka sa buhay na dala ang enerhiya ng pagkatalo, kahit gusto pang umasa ng puso mo. At ang katotohanan, habang mas marami kang pasan, mas kaunti ang puwang para makapasok ang mga biyaya. Ito ang dahilan kung bakit may mga ritual tulad nito. Hindi para kontrolin ang kapalaran, kundi para linisin ang iyong enerhiyang landas, upang sa wakas, matanggap mo na ang matagal mo nang ipinagdarasal. Sa parehong tradisyong Buddhist at Pilipino, malalim ang paniniwala sa mga puwersang hindi natin nakikita. Minsan ito'y mula sa ninuno, minsan emosyonal, minsan galing sa sarili tulad ng guilt, hiya o takot. Pero lahat ng ito ay naglalagay ng harang. At kung patuloy kang lalakad sa parehong daan, nadala ang parehong hindi nakikitang bigat. Paulit-ulit kang mapupunta sa parehong lugar, pagod, nakatigil, at nagdududa kung karapat-dapat ka pa bang pagpalain. Pero hindi na ngayon. Dahil ang simpleng paglalagay ng isang banal na bagay sa loob ng iyong sapatos ay hindi tungkol sa pamahiin. Ito ay isang pahayag, ayokong dalhin ang mga bagay na hindi na para sa akin. At mula sa sandaling iyon, bawat hakbang ay nagiging panalangin. At bawat galaw ay nagiging gamot. Ang sapatos, simbolo ng iyong landas. Ang sapatos ay hindi lang proteksyon sa ating mga paa. Sa mga espiritual na tradisyon,
Lalo na sa Budismo at sa karunungan ng silangang enerhiya, ang sapatos ay sumisimbolo sa landas na tinatahak mo, sa direksyon ng iyong buhay, at sa enerhiyang nilalakaran mo araw-araw. Isipin mo ito. Ang sapatos mo ang kasama mo sa trabaho, sa simbahan, sa sari-sari store, sa pinakamahihirap na sandali, at sa pinakamasaya. Kinokolekta nito ang alikabok ng iyong paglalakbay, ang sakit na tinatahak mo, ang mga dasal na ibinubulong mo habang naglalakad mag-isa sa gabi. Ito ang dumadala sa iyo. Kahit sa mga panahong pagod ka nang dalhin ang sarili mo. Kaya sa mga sinaunang ritual, itinuturing na sagrado ang sapatos. Dahil kapag barado ang iyong landas, kapag pakiramdam mo'y paulit-ulit kang nababalot ng kahirapan, kamalasan, o mabigat na emosyon, hindi lang isipan ang nililinis mo. Nililinis mo rin ang mismong bahagi ng katawan mong humahalik sa lupa sa bawat hakbang, ang iyong mga paa at ang iyong sapatos. Naniniwala ang mga mongheng Buddhist na ang enerhiya ay pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng katahimikan at paggalaw. Kung anong nilalakaran mo, iyon ang hinihigop ng iyong kaluluwa. Kaya kung laging takot, kakulangan, o sakit ang nilalakaran ng iyong mga paa, unti-unti itong ginagaya ng iyong espiritu. Pero kung babaguhin mo ang iyong paglakad, kung maglalagay ka ng intensyon, proteksyon, at sagradong enerhiya sa mismong suot mo sa ilalim ng iyong mga paa, bawat hakbang ay nagiging deklarasyon. Naglalakad ako sa biyaya. Lumalakad ako tungo sa kalayaan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga kung ano ang inilalagay mo sa loob ng iyong sapatos. Hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil binabago nito ang pang-araw-araw mong landas tungo sa pagiging espiritual. Ginagawa nitong panalangin ang bawat lakad at inuugnay ang iyong paglalakbay sa mas mataas na layunin. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sabihin, lakarin mo, harapin mo, pagdaanan mo, tiisin mo. Pero isipin mo, paano kung ngayon, hindi lang basta lakas ang dala mo sa bawat hakbang? Paano kung bitbit mo rin ang espiritual na tulong? Dahil ang lupang nilalakaran mo ay hindi na basta lupa. Ito'y pinili, sagrado, at naka-align sa pinakamalalim mong intensyon. Ang banal na bagay, ano ang ilalagay sa iyong sapatos? Ngayon na nauunawaan mo na ang espiritual na kahalagahan ng iyong landas, ang lupang iyong nilalakaran, at ang sapatos na may dalang enerhiya mo, pag-usapan naman natin ang sagradong bagay na kayang magbago ng lahat. Maraming bersyon ng ritual na ito sa Budismo, sa silangang tradisyon, at maging sa mga kaugaliang Pilipino. Pero iisa ang prinsipyo. Maglagay ng bagay na may espiritual na lakas sa loob ng iyong sapatos, at maglakad ng may intensyon. Kaya, ano nga ba ang dapat mong ilagay? Unang barya na binalot sa pulang sinulid sa Budismo, ang pula ay sumisimbolo sa proteksyon, enerhiya, at life force. At ang barya, gaano man kaliit, ay may dalang enerhiya ng kasaganaan, sirkulasyon, at daloy. Sa pagbabalot ng barya gamit ang pulang sinulid, pinagsasama mo ang enerhiya ng pera at espiritual na apoy. Lumilikha ng magneto ng kasaganaan na literal mong daladala. Paraan, pumili ng anumang barya. Mas maganda kung bago o malinis. Balutin ito ng pulang sinulid o tela. Bulungan ito ng panalangin o intensyon. Lumalakad ako patungo sa kasaganaan. Tinatanggap ko ang daloy, hindi ang takot. Ilagay ito sa loob ng iyong kanang sapatos, sa ilalim ng insole o malapit sa daliri ng paa. Ang kanang paa ay sumisimbolo ng aksyon at pag-usad. 2 tuyong dahon ng laurel na may nakasulat. Ang dahon ng laurel, bay leaf, ay ginagamit sa mga ritual para sa manifestation, purification, at katuparan ng hangarin. Paraan, kumuha ng tuyong dahon ng laurel. Isulat sa ibabaw ang isang salita o parirala, gamit ang malaking letra. Debt-free, flow, money, peace, o anuman ang laman ng puso mo. Tiklopin ito ng marahan, huwag durugin. Ilagay sa iyong kanang sapatos. Lakaran ito sa loob ng 7 magkakasunod na araw. May banayad pero makapangyarihang enerhiya, ang dahon ng laurel.
lalo na kapag sinamahan ng malinaw na intensyon. Tatlong munting supot na may asin. Ang asin ay kilala bilang panglinis at pangprotekta ng enerhiya. Sinisipsip nito ang negatibong enerhiya, tinataboy ang malas, at nililinis ang mga espiritual na bara. Paraan: maglagay ng isang kutsarita ng asin, rock salt, sa maliit na tela o tissue. Maaari kang magdagdag ng balat ng tuyong kalamansi o tuyong basil kung meron ka. Sabihin ng mahina, nililinis ko ang aking mga hakbang. Pinapalaya ko ang lahat ng sumpa. Lumalakad ako sa liwanag. Ilagay ito sa kaliwang sapatos, ang paa na pinakamalapit sa puso, para sa panloob na paglaya-alin ang dapat mong piliin. Kung ang problema mo ay utang at pananalaping stress, simulan sa bariya at pulang sinulid. Kung may gusto kang i-manifest, subukan ng bay leaf. Kung pakiramdam mo'y barado ka, mabigat o emosyonal, gamitin ang asin. Maaari mo ring pagsabayin ng dalawa, isang bagay sa bawat paa para sa balancing enerhiya. Pero higit sa lahat, huwag mo lang basta ilagay ang mga ito. Gawin mo ito ng may presensya. Gawin mo ito ng may paniniwala. Gawin mo ito sa katahimikang nagsasabing, may nagbabago sa buhay ko ngayon. Dahil sa tunay na espiritual na gawa, hindi ang bagay ang may kapangyarihan. Ang intensyon mo ang may taglay na lakas. Ang lakas ng loob mong sabihing, hindi na ako lalakad sa paikot-ikot. Ngayon, lumalakad na ako ng may layunin. Paano isagawa ng tama ang ritual? Ngayon na napili mo na ang sagradong bagay na tumutugma sa pangangailangan mo, maaaring barya, dahon ng laurel, o asin. Ang susunod na hakbang ay ang pagsasagawa ng ritual ng may alignment. Dahil kahit gaano pa ito makapangyarihan, nawawalan ito ng bisa kapag ginawa ng walang intensyon o respeto. Narito kung paano ito isagawa ng maayos. Kailan ito dapat gawin? Ang pinaka-epektibong oras ay sa umaga, pagkatapos mong magising, o bago ka umalis ng bahay. Ito ang panahong bukas pa ang katawan, tahimik ang isipan, at hindi pa naaapektuhan ng gulo o ingay mula sa labas. Kung maaari, gawin ito sa Lunes o sa panahon ng bagong buwan, new moon, mga simbolo ng bagong simula. Aling paa ang mahalaga? Kanang paa para sa pera, kilos, at panibagong simula. Kaliwang paa para sa kagalingan, paglilinis ng emosyon, at pagbabasag ng mga harang pumili ng isa o pagsabayin ng dalawa, basta malinaw ang iyong intensyon. Mga hakbang ng ritual 1. Humanap ng tahimik na lugar. Umupo ng mahinahon. Huminga ng malalim at mabagal. Hindi mo kailangan ng kandila o musika, katahimikan lang. 2. Hawakan ang iyong sagradong bagay. Ibulong ang iyong intensyon. Pwedeng sabihin ang mga katulad nito. Lumalakad na ako patungo sa kapayapaang pinansyal. Bawat hakbang ay nag-aalis ng hindi na para sa akin. Tinatanggap ko na ang nakalaan talaga para sa akin. 3. Ilagay ang bagay sa iyong sapatos. Gawin ito ng dahan-dahan. Huwag nagmamadali. Huwag habang distracted. 4. Tumayo. Damhin ang koneksyon ng iyong mga paa sa lupa. Isipin na parang may liwanag na lumalabas mula sa iyong sapatos. 5. Lumakad. Kahit ilang hakbang lang. Damhin ang pagbabago. Hayaan ang katawan mong maalala ang sandaling ito bilang sagrado. Mahalagang paalala. Huwag ibahagi ang ritual sa mga taong nagdududa o nangungutya sa espiritual na paniniwala. Nababawasan ang enerhiya ng mga negatibong opinyon. Huwag gawin ang ritual kapag galit, desperado, o puno ng pagdududa. Hintayin ang panahong kalmado ka, kahit pagod man sa loob. Huwag gumamit ng sirang sapatos o gamit na walang paggalang. Ang respeto ay humihila ng resulta. Dahil ang ritual na ito ay hindi lang basta paglalakad. Ito ay paglalakad na may panalangin. Bawat hakbang mula ngayon ay dapat maramdaman mong magaan, may layunin, at mas pinagpala. Hindi ka namamalimos ng swerte, inaangkin mo ang pagkaka-align ng iyong buhay. Tunay na mga palatandaan na nagbabago na ang iyong enerhiya.
Kapag nailagay mo na ang sagradong bagay sa iyong sapatos at nagsimula kang maglakad ng may tahimik na intensyon, may makapangyarihang bagay na nagsisimulang gumalaw. Hindi palaging malakas, pero palaging energetic. At bagaman, hindi agad ito lilitaw bilang malaking panalo o biglaang kayamanan. Unti-unting bumubulong pabalik ang universo sa mga banayad, pero makahulugang paraan. Narito ang mga tunay na palatandaan na gumagana na ang iyong spiritual alignment. 1. Pakiramdam mong mas magaan ang loob mo. Maaaring bigla mong maramdaman na parang nabawasan ang bigat sa dibdib o balikat mo. Yung stress na matagal mong kinikimkim. Lumuluwag. Hindi ito guni-guni. Ito ay senyales na ang nakabarang enerhiya ay unti-unting lumalabas sa iyong sistema. 2 gabi, mahimbing ang iyong tulog. Maraming nakakaranas ng mas malalim na pagtulog pagkatapos ng ilang gabi mula nang simulan ang ritual. Ibig sabihin nito, ang iyong subconscious mind, kung saan nakatago ang mga takot, ay nagsisimula ng magpahinga. 3 ng Mayo dumadaloy na maliit na biyaya, isang di inaasahang diskwento. Isang kaibigang biglang nagbayad ng utang. Isang oportunidad sa trabaho o bagong sideline. Maaaring hindi ito malaki agad, pero nagsisimula na ang daloy. Hindi ito tsamba, ito ay kumpirmasyon. Iba na ang takbo ng iyong isipan. Kahit hindi mo pilitin, mapapansin mong may bagong ideya, tahimik na pag-asa, o biglaang linaw kung ano ang susunod na hakbang. Ito ay dahil binubuksan ng spiritual alignment ang iyong mental clarity. 5, nakakaakit ka ng mas mabait at maliwanag na enerhiya. May mga taong darating na nagbibigay ng lakas at kabutihan. Mapapansin mong parang mas magaan ang mundo, hindi na gaanong mabigat. Bakit? Dahil hindi na nakatutok sa kakulangan ang iyong enerhiya, naka-align na ito sa posibilidad. 6 na umuulit na numero, panaginip o malakas na pakiramdam. Huwag baliwalain ang mga ito. Makikita mo ang 11-11, mananaginip ka ng malinis na kalsada o bukas na pinto, o mararamdaman mong dapat kang mag-apply o makipag-ugnayan sa isang tao. Ito ay mga energetic nudges, tulak ng universo. Tandaan mo ito, ang mga senyales ay hindi palaging malalakas. Madalas ay banayad lang, tulad ng tunog ng bagong dahon na tumutubo. Pero kapag natuto ka ng mapansin sila, maiintindihan mong hindi pala tahimik ang universo. Matagal ka lang palang hinihintay nitong makinig at gumawa ng unang hakbang. Karaniwang mga pagkakamali na nagbabara sa iyong mga biyaya. Masakit sa loob ang gawin mo na ang lahat, ang mga ritual, panalangin, at mga affirmations, pero pakiramdam mo'y wala pa ring nagbabago. Pero minsan, hindi ang ritual ang pumalya. Ang enerhiya sa likod nito ang nagkulang. Kahit ang pinakasagradong espiritual na gawain ay nawawalan ng bisa kapag may mga tahimik na pagkakamaling nagagawa na madalas hindi natin namamalayan. Narito ang ilan sa mga pinakakaraniwang pagkakamali. Isang nag-aalinlangan. Habang ginagawa ito kung nilalagay mo ang bagay sa iyong sapatos pero iniisip mo, wala rin namang mangyayari dito. Na-block mo na agad ang enerhiya. Ang spiritual alignment ay nangangailangan ng kahit kaunting binhi ng pananampalataya. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang maging bukas. Ikinukuwento mo sa lahat ito ang isa sa pinakamalaking pagkakamali. Ang sagradong enerhiya ay lumalago sa katahimikan. Kapag masyado mo itong ikinakalat, lalo na sa mga taong pinagtatawanan ng ganitong paniniwala, naaantala ang alignment mo. Sa tradisyong Pilipino, tinatawag itong nabubuyagan. Kaya laging sinasabi ng matatanda, tumahimik ka hanggang dumating ang biyaya. 3. Ginagawa mo lang isang beses tapos kinalimutan na ang mga ritual ay hindi mahika. Ang layunin nito ay bumuo ng bagong enerhiya over time. Kung isang beses mo lang ito ginawa, tapos balik ka na ulit sa pag-iisip ng negatibo, walang tigil na pag-aalala o pananalita ng kakulangan, kinakansela mo rin ang shift. Dapat mong lakaran ng alignment, hindi lang ito gampanan ng minsan. 4, na paggamit ng marumi o sira-sirang sapatos. Napakasensitibo ng enerhiya sa pisikal na daluyan nito.
Iinom ka ba ng malinis na tubig mula sa basong marumi? Ganoon din ang enerhiya. Hindi kailangang mamahalin ang iyong sapatos, pero dapat itong malinis, maayos, at may respeto. Tandaan, hindi iniiwasan ng biyaya ang mga taong hindi karapat-dapat. Nadidelay lang ito kapag hindi pa bukas ang iyong enerhiya upang tumanggap. Kaya maglakad ka ng may kalinawan, kababaang loob, at tahimik na lakas. Dahil yan ang tunay na wika ng espiritual na tagumpay. Pagninilay. Ang buhay mo ay itinadhana para umabante. Dumarating ang panahon sa bawat tao na tahimik nilang naitatanong sa sarili, ito na ba talaga? Ito na lang ba ang para sa akin? Ang makasurvive? Magtrabaho ng walang humpay? Habuling parang anino ang mga biyayang ayaw manatili. Kung natanong mo na, yan, hindi man malakas, kundi sa sulok ng puso mo. Kung gayon, ang sandaling ito ay para sa'yo. Dahil kahit ano pa man ang itsura ng nakaraan mo, kahit gaano kalalim ang utang, gaano katagal ang pagdurusa, gaano katago ang sakit mo, hindi ka isinilang para manatiling natigil. Isinilang ka upang umabante. At marahil, hindi ito itinuro ng mundo sa'yo. Baka pinalaki kang tanggapin na lang, tiisin na lang, at makontento sa tira-tira. Pero matagal nang alam ng kaluluwa mo, hindi ka nilikha para paulit-ulit na masaktan. Ang ritual na natutunan mo ngayon ay hindi tungkol sa pamahiin. Hindi rin ito tungkol sa swerte. Ito ay isang paalala. Isang paraan ng pagsasabi sa iyong espiritu, hindi na tayo paikot-ikot. Hindi na natin dadalhin ang hindi sa atin. Papalapit na tayo sa kalayaan. Kaya sa bawat susunod mong hakbang, may sagradong bagay sa loob ng iyong sapatos at may tahimik na lakas sa puso. Alalahanin mo ito. Nagbabago na ang iyong landas. Nagsisimula ng gumalaw ang iyong enerhiya. At kahit hindi pa ito nakikita ng mundo, nakikita ito ng langit. Maglakad sa katahimikan. Maglakad na may pananampalataya. Maglakad na may alam. Hindi ka basag, ikaw ay bumubuo. Dahil ang pag-abante ay hindi lugar, ito ay desisyon. At ngayong araw, pinili mong gumalaw. Panawagan sa pagkilos. Maglakad sa katahimikan. Tumanggap sa kapayapaan kung may tinamaan sa puso mo sa mensaheng ito. Kung ang kaluluwa mo ay nakaramdam kahit kaunting ginhawa, alaala o pag-asa, huwag ka nang magsalita ng marami. Kumilos ka ng tahimik at maglakad. Ilagay ang sagradong bagay sa loob ng iyong sapatos. Itakda ang iyong intensyon. At hayaan mong magsimulang gumalaw ang iyong buhay. Mula mismo sa ilalim ng iyong mga paa. Sa comments, isulat mo lang ito kung handa ka na, lumalakad na ako sa biyaya. Hindi para magpa-impress, kundi para iparinig sa universo. I-like mo ang video na ito kung nakaramdam ka ng koneksyon. I-share mo ito ng tahimik sa isang taong matagal nang natigil. At mag-subscribe kung nais mo pa ng gabay na espiritual na nakaugat sa kaluluwang Pilipino at karunungan ng Budismo. Walang malalakas na deklarasyon. Walang labis na paliwanag. Tanging enerhiya, pananampalataya. At mga hakbang na may kapayapaan. Dahil ngayong araw, hindi sa pagtakbo dumating ang iyong tagumpay, kundi sa paglakad. Isang sagradong hakbang sa bawat pagkakataon.